of the nation. Hirap ng buhay, laban na. Nakagigimbal ang mga susunod na tagpo sa FB Live na ito ng lalaking naglalaba sa kanyang tinutuluyan sa Barangay San Isidro, Parañaque noong May 28. Mula sa likod, isang lalaki ang dumating. Bigla siyang ginilitan at pinagsasaksak sa tagiliran. Pilit na umilag ang biktima. Nalaglag ang patalim ng salarin pero bumunot siya ng isa pang panaksak at muling inundayan ang biktima bago tumakas. Ang biktima nakatayo at nakapaglakad pa pero kalaunay bumulagta. Namin sobrang sakit. Wala siyang awa ng sinaksak yung pinsan ko. Hindi talaga namin matanggap, sir. Nakausap pa raw ang biktima ng kanyang pinsan at nagpadala ng pera ilang oras bago ang krimen. Hanggang napanood nila ang live stream ng pinsan at tawagan sila ng isang doktor. Dok, buhayin mo, Dok, hanggang mamatay siya. Yan lang po yung ano ko, pero hindi ko alam, sabi niya, kung pupunta kayo, hindi na niyo madatnan na buhay. Ayon sa mga kaalak ng lalaki, sinabi ng mga doktor na namatay siya sa saksak sa tagliran na tumagos sa puso. Hinihintay pa ang opisyal na autopsy report. Umabot sa Makati City ang pagtugis ng Parañaque Police. Doon nila nahuli kahapon ang 34 anyos na sospek. Kumontak siya sa akin para sabihin na susuko siya. Tapos nag-inquire ako sa kakilalang pulis kung ano yung tamang proseso. Tapos ayun, ginaid namin siya. Batay sa investigasyon, magkumpare pero may alitan ng sospek at biktima. Bago mag-New Year ng 2024, nagkapang-abot na ito. Kasi magkapit-bahay ito eh. So malamang nagkakaparinigan at may mga yung insidente hindi pa rin naayos. Maharap sa reklamong murder ang sospek na nakadetain na sa Parañaque City Police Station. Wala pa siyang pahayag pero ayon sa kaanak niya, blanco rin sila sa dahilan ng krimen. Nagsorry rin sila sa naulila ng biktima. Handa naman po kaming magbigay kung ano pong makakayanan namin. Nakikiramay po kami kasi kilala naman po namin yung tao. Jomer Apresto, GMA News. Tanggal na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. 265 kongresista ang bumoto pabor sa expulsion. 14 ang tutol, 8 ang nag-abstain. Ayon sa House Ethics Committee, tila walang kadaladala si Barzaga kahit 2 beses nang nasuspinde dahil sa di maayos na asal o decorum bilang halal na opisyal. Gaya ng pagpo-post sa social media ng mga umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Bago ang pagpapatalsik kay Barzaga, nagsampa rin ng ethics complaints sa kanina ang NBI. Sabi naman ni Barzaga, wala pa siyang desisyon kung kwe-questionin ng expulsion sa kanya ng Kamara. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga dati niyang nagawa at nasabi. What I've done for the Filipino people, and I would gladly do it again. I'd gladly use my position due to speaking out against the corruption within Congress, within the flood control. I'll be back 2028 siguro kung may elections and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Sa mga may inaalaga ang bata, laging mag-ingat. Sa Cagayan de Oro, naipit sa escalator ng isang mall ang kamay ng isang bata. Ayon sa otoridad, tumakbo ang 5 taong gulang na batang lalaki hanggat napunta sa escalator at naipit ang kamay. Agad namang nahinto ang escalator at nirespondihan ng bata na nagtamo ng minor injuries. Maayos na ang kanyang kalagayan. Sinusubukan ng panghinga ng pahayag ang pamunuan ng mall at ang mga magulang ng bata. Sa Sambuan, Cebu, nasawi ang isang bata matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo at magulungan ng pampasaherong bus. Sa investigasyon ng pulisya, nawala ng balanse ang rider ng motorsiklo kaya tuluyang tumumba. Dead on arrival sa ospital ang batang 1 taong gulang. Hawak naman ng pulisya ang driver ng bus na wala pang pahayag. Inusog sa Huwebes, June 4, ang dapat na arraignment ngayong araw o pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at flood control scandal. Napagpasyahan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang rescheduling dahil humiling ng palugit ang ombudsman para tumugon sa mosyon ni Estrada na ibasura ang kaso.
Inihirit din ni Estrada sa korte na wag na siyang posasan at pagdamitin ng pangpreso gaya ng ginawa sa kanya kanina pagdating sa korte. Si Bonoan naman naka-wheelchair nang dumating matapos magkaalta presyon kahapon. Sa ngayon, ibinalik na si Bonoan sa PNP General Hospital at si Estrada sa New Quezon City Jail. Sa malversation case naman ni dating Senator Bong Revilla, tumistigo kaugnay sa sistema ng paghingi ng kickback sa mga contractor si Bulacan 1st District Engineer John Carlo Rivera. Anya, inutusan siya noon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na kausapin ng mga contractor na magbibigay ng commitment o kickback. Iniutos din umano ni Alcantara na ilista ang mga proyektong isasama sa national budget kapalit daw ang 10,000 pisong insentibo kada buwan. Ayon kay Rivera, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nasa likod ng sistema. Nababahala na rin daw ang ibang bansa sa mga namataang man-made structure sa loob ng Baho de Masinloc. Inihagyan ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa gitna ng pagdalo niya sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Hindi nagdetalye ang gobyerno tungkol sa mga namataang estruktura. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kasalukuyan pang vina-validate ng mga ahensya ng gobyerno ang mga ulat na ito. Sasagutin daw ito ng National Task Force for the West Philippine Sea sa takdang panahon. Pinuna rin ng AFP ang nasa 20 barko ng China Coast Guard at 7 barko ng Chinese Navy sa paligid ng Baho de Masinloc mula May 26 hanggang kahapon, June 1. Ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa darating na pasukan, kakulangan ng classroom pa rin ang isa sa mga sasalubong na problema, gaya sa San Miguel Elementary School sa Cordova, Cebu, kung saan ang ilang mag-aaral magkakaklase o magkaklase sa mga tent. Ilang taon nang tinatayo ang school building pero kinukulang sa pondo. 4 na palapag dapat ito pero ground floor pa lamang ang natatapos. At sa 3 silid na nagawa na, 2 ang mapapakinabangan, habang isa ay gagawin pang tambakan ng mga upuan. Problema na rin dito ang tulo kapag umuulan. Inilapit na ang pamunuan ng paaralan at konseho ng Cordova sa gobyerno ang problema sa pondo pero matapos na ang construction o para matapos na ang construction. Sa ngayon, ipasusuri raw ng konseho ang 3 classroom para gawing waterproof. Habang aktibo ang Kilauea Volcano sa Hawaii, may namuo pa roong maliit na whirlwind o buhawi. Hulikam sa surveillance camera ng US Geological Survey kung paanong unti-unting gumuhit ang puting usok sa ibabaw ng bulkan. Hindi ito nagtagal at unti-unti ring nabura. Posibleng nabuo ito dahil sa init na nagmumula sa lava. Isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa daigdig ang Kilauea na mayat-maya ay nagpumuputok mula pa noong December 2024. The secrets of Hotel 88 stars Dusty Dio at Bianca De Vera kinaaliwan sa isang TikTok video. Kapuso couple Jeneline Mercado at Dennis Trillo astig na nag-rides kasama ang sanggang dikit co-stars na sina John Vic de Guzman at Tito Marcy. Si Ina po, sa 10 years po namin magkasama, hindi po talaga nawawala yung love. Jake Vargas inilarawan ng isang dekadang pagmamahala nila ni Ina de Belen na nauwi sa live-in. Siya ang aking pahinga. Yes, kasi kung wala siya parang kulang or hindi ako complete. Inabusuhan naman din po siya ni mama niya na, kaya niyo na ba? Kaya niyo na ba mag-live-in? Sige, opo, kaya naman po namin. Doon po namin nalalaman yung bawat ugali ng isa't isa. Ano naman kaya ang say ni Janice de Belen? Si Ina, were you against that relationship? With I wasn't Jake? against the relationship kasi hindi naman ako ang makakasama nila. Right. My point at that time was, let's do it right. It's official! American model Kim Kardashian hinard launch ang new relationship with the 7-time Formula 1 world champion Lewis Hamilton. Athena Imperial, GMA News. Sa gitna ng kaguluhan ngayon sa Senado, pinagre-resign ng Senate Minority si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero si Cayetano nanumbat sa minorya. May report si Sandra Aguinaldo.
Day 2 ngayon ng kanseladong sesyon sa Senado. Hindi na naman sumipot ang mayorya. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules of Kaya ang 11 senador sa minorya, puno na ang salop. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Napikon pa ang minorya nang sa oras na dapat ay nasa sesyon ang mga senador, nagawa pang mag-Facebook Live ni Cayetano. Hindi pwede yung sa social media ka, salita ng salita. Di ba katuwagan yun? Kung talaga matapang siya, pupunta siya rito. This is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Sa FB Live, ipinaliwanag ni Cayetano na lumiban ang minorya para matuloy sa Webes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Protest against a puppet Senate na gusto nila. To ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos pinakakot yung iba namin makasama na susunod na kayo. Sagot naman ni Cayetano sa panawagan ng minorya na mag-resign na siya. Kayo ang namemersonar. Let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? Magpakita yung 13 alis sa Urya. Hanggang bukas na lang ang sesyon ng Senado bago mag-adjourn hanggang Hulyo. At dahil di nakakapagsesyon, nabibinbin ang ilang panukalang batas. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang patas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, i-hostage yung pasyente. If you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. So, wag yung i-biski bintang one-sided. Pag-aaralan daw ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa di pagsipot sa sesyon. Apela naman nila sa majority senators. Sumalip kayo sa amin, pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Naungkat pa ng minorya kung inuulit ba ni Cayetano ang ginawa niya nung tumanggi siyang bumaba bilang House Speaker. Noong 2020 by term sharing agreement, sina Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Si Cayetano ang uupong Speaker ng 18th Congress at papalitan ni Velasco sa October 14. Pero di agad bumaba si Cayetano dahil anya, hindi ito ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. Nagsuspindi pa siya ng sesyon noong October 6, mas maaga sa original na schedule na October 16. Pumagit na pa si Noy Pangulong Rodrigo Duterte para lang di maipit ang deliberasyon sa 2021 national budget. Alinsunod sa utos ng Pangulo, nagdaos ng special house session sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City noong October 12 at naluklok bilang speaker si Velasco. You try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Sa pagbabatigas ni Cayetano, dumating sa Kamara kinabukasan ang kampo ni Velasco na nakakandado ang plenary hall. Tuluyang bumaba si Cayetano nang muling mamagitan si Duterte. Sandra Aguinaldo, GMA News. Tuwing maulan, problema ang baha na madalas ay pinalalala ng pagbabara sa mga basurang naiipon kung saan-saan. Sa Bacolod City, nahuli ka ilang beses na pagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada sa Barangay 30.
Ayon sa mga residente, hindi yan mga taga-barangay nila, kundi mga taga-katabing barangay. Umamin naman ang ilan na mga taga-barangay 29 na nagtatapon sila ng basura sa barangay 30. Ipatatawag daw ng barangay 29 ang mga residente nilang nagtatapon ng basura. Ang nahulikam naman sa Cebu City, pagtatapon ng basura sa dagat. Sinita ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang lalaking bistadong nagtatapon sa harap ng Pasil Fish Port. Pinatutunto ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa pulisya ang lalaki. Nang dalhin sa opisina ng alkalde, humingi ng tawad ang lalaki at nangakong di na uulit. Tiniketa ng lalaki dahil sa paglabag sa anti-littering ordinance ng lungsod. Paalala mga kapuso, sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, bawal magtapon o magtambak ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng gilid ng kalsada, bangketa at kanal. Ang lalabag dyan, maaaring pagmultahin ng 300 to 1,000 pesos o ipag-community service ng 1 hanggang 15 araw. Napabilib o nagpabilib ang isang first-timer sa pag-hike. Hindi biro kasi ang kanyang unang akyat. Sa Mount Apo lang naman na nakatakdang isara muna para maipahinga. Tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Simula ngayong buwan hanggang Agosto, hindi mo na pwedeng akyatin ang Mount Apo. Sabi ng DNR, gaya ng mga nagdaang off-season taon-taon, kailangan munang magpahinga ng Mount Apo Natural Park para ma-rehab. Matiyak na wala ritong madidisgrasya at mapangalagaan ang likas na yaman. Buti na lang daw, umabot pa rito ang content creator na si Ilex. Hindi lang ito basta-bastang achievement unlocked. First time ko mag-hike tapos pinakamataas agad sa buong Pilipinas. Sa kanyang buwan naman ng pag-hike sa tanang buhay, ramdam agad ni Ilex sa paanan ng Mount Apo ang tindi ng paglalakbay. Matarik na ahon, madulas na trail, masukal na gubat, higanting boulders, pero para kay Ilex, sulit ang bawat hakbang paakyat. Mula sa Digos Peak, Mother Peak, hanggang Kidapawan Peak. Sinalubong siya ng mga tanawing anyay hindi mo aakalaing taglay ng Pilipinas. Walang katumbas ang pagkamangha ni Ilex sa mapanghamon at maywagang kariktan ng Mount Apo na maaaring balikan at kasabikan habang nakapahinga ito sa loob ng 3 buwan. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.